Nababahala si Calvin Aptana at RR Pugoy sa magiging resulta ng Game 6. Bunga ng ilang injuries. Humahanap naman umano ng paraan si Coach Tim Cone para maibsan ang sobrang pressure sa balikat ni Justin Brownlee. At ang ilan nating mga kababayan, binanatan ang Barangay Ginebra. Ayon sa kanila, sandal ang grupo ni Coach Tim Cone sa mga referee. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. May pangamba sa isip ni RR Pugoy at Calvin Aptana kung kakayanin pa nilang sabayan ang Barangay Ginebra sa Game 6 bunga ng injuries. Base sa kanilang pagtansya, malaking bahagi ng magiging resulta ang presensya ni Calvin Aptana at Brandon Ganuelas Roser sa Game 6. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang sinabi ni Calvin Aptana at RR Pugoy sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sa pahayag Calvin Aptana, sinabi niya, sana maging okay ang lahat at pray lang talaga yung kayang gawin tsaka painkiller. Hindi talaga siya gagaling ng basta-basta kasi kulob siya. Parating na sa sapatos at hindi nagagalaw. After nito, konti na lang papaoperahan na. Sa panig naman ni RR Pugoy mga ka-playoff, sinabi niya, sobrang crucial si Brandon kasi kailangan namin siya sa pag-rebound at depensa. Siya rin yung dumidepensa kay RJ na injure pa. Ganun talaga buhay eh. So dito mga ka-playoffs, yung sabayan or yung magkasunod na pahayag ni Calvin Aptana at RR Pugoy, mararamdaman mo sa mga sinabi nila na may pangamba sa kampo ng TNT habang papalapit ang Game 6. Hindi basta-basta player lang kasi si Aptana para sa tropang 5G. Bukod sa isa siya sa pangunahing scorer ng koponan, siya rin ang isa sa mga madalas isa lang para bantayan si RJ Abarientos. Kaya malaking dagok para sa TNT na malaman na naglalaro pala siya habang iniinda ang injury sa kanyang daliri ng paa na kailangang operahan pagkatapos ng conference. Ramdam agad yung epekto ng wala siya sa overtime ng Game 5 ha. Habang bumabay si Justin Brownlee sa dulo ng laban kasi wala na yung isa sa pinakamahalagang depensang pwedeng itapat ng TNT. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit puro dasal at painkiller na lang yung binanggit ni Aptana dito. Lumalaban na lang talaga siya para sa tsansa nilang maipagtanggol yung kanilang kampyonato. Ganon din ang sitwasyon kay Brandon Ganuelas Roser. Madalas hindi napapansin sa stats yung ambag niya, di ba? Pero napakalaki ng trabaho niya sa rebound, sa depensa at sa paghabol sa mga mabilis na players ng Barangay Ginebra. Kaya nang mas-sprain yung bukong-bukong niya at nakitang papilay-pilay habang palabas ng venue, siguradong napaisip ang TNT kung paano nila pupunan yung mawawalang lakas niya sa loob. So totoo lang mga playoffs, parang hindi na lang Ginebra kalaban dito ng TNT ngayon eh. Kalaban na rin nila yung kondisyon ng katawan ng ilan sa kanilang pinakamahalagang players. Kapag nakalaro ng maayos sila Aptana at Brandon sa Game 6, may laban pa talaga ang TNT para maitulak yung Game 7. Pero kung hindi sila magiging 100% o lalo pang sumama yung kondisyon nila dito, baka mas lalo namang lumakas ang loob ng Barangay Ginebra na tapusin na kagad ng serye. Sa itinala namang 54 points ni Justin Brownlee sa Game 5, walang dudang dudumugin siya ng depensa ng TNT sa Game 6. Kaya naman si Coach Tim Cone humahanap ng paraan kung paano maiiwasang masunog si Brownlee sa pressure dulot ng depensang ilalatag ng TNT kasabay ang magiging ambag ng locals nito. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report na Inquirer. Humahanap kami ng paraan para mabawasan ang pressure kay Justin pero mahirap dahil sa paraan ng pagdepensa nila sa amin. Kaya babalik kami sa drawing board at susubukan namin maghanap pa ng ibang solusyon. So dito may magandang problema ngayon si Coach Tim Cone mga playoffs. Nanalo Barangay Ginebra sa Game 5 dahil sa 54 points ni Justin Brownlee. Pero alam niyang hindi pwedeng umasa na lang lagi sa ganong klaseng performance. Kahit nanalo sila dyan, malinaw sa pahayag ni Coach Tim na gusto niyang mabawasan ang bigat na pasa ni Brownlee at mas marami pang tumulong mula sa local lineup. Kung hindi mapipigilan ng TNT si Brownlee sa Game 6 mga playoffs at sabay pang pumutok si RJ Abarientos, Cathy Thompson, kasama si Troy Rosario, mahihirapan ng tropang 5G na makasabay dyan. Anong nangyari sa Game 5, halos si Brownlee lang ang bumuhat sa malaking bahagi ng laban, di ba? Pero paano kung makuha ng Ginebra ang 15 hanggang 20 puntos mula kay RJ, double-digit scoring kay Troy Rosario, at all-around game ni Cathy Thompson? Posibleng dun tuluyang mabasag ang depensa ng TNT. Pero may isa pang senaryo dyan. Kapag nagawa ng TNT na limitahan si Brownlee at pilitin siyang ipasa ang bola, dun masusubok ang supporting cast ng Barangay Ginebra.
Kailangan nilang patunayan na kaya nilang manalo kahit hindi umiscore ng 40 or 50 si Brownlee. Dito papasok ang kahalagahan ni RJ, ni Scotty, ni Holt, ni Rosario at iba pang locals. Kung hindi sila makakapagbigay ng sapat na production, maaaring mabuhay muli ang tsansa ng TNT na maitulak ang series sa Game 7. So sa tingin ko, ito yung tunay na laban sa Game 6. Hindi na lang ito tungkol sa kung ilang points ang mai-score ni Brownlee. Ang mas malaking tanong dito is kung sino ang sasalo sa kanya kapag dumoble ang depensa ng TNT. Kapag may lumutang na isa o dalawang local players ng Barangay Ginebra habang patuloy na dinidikitan si Brownlee, malaking pabor yun sa Gene Kings. Pero kung magtagumpay ang TNT na kontrolin si Brownlee at sabay mapatahimik yung locals, posible makita pa natin ang isang winner-take-all na Game 7. Samantala, muli namang binanata ng fans ng TNT ang Barangay Ginebra. Ayon sa kanila, hindi daw dapat mabahala dahil sa mga referee na para sa kanila ay pabor or pumapabor sa Barangay Ginebra sa bawat laban. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. NSD Ginebra, basta nandyan ang mga refs para umalalay. Go Ginebra, huwag matakot. Nandyan mga referee, hindi kayo pabayaan ng mga referee. Ramdam nyo naman ang malaking tulong galing sa kanila. Kaya nyo yan. Well, normal lang naman na lumabas ang ganitong klase ng komento, lalo na kapag finals at dikit yung series. Kapag talo ang isang koponan, kadalasan, isa sa unang tinitingnan ng fans yung officiating. Kaya hindi nakapagtataka na may ilang supporters ng TNT na naniniwalang pabor umano ang tawagan sa Ginebra, habang ang Ginebra fans naman may sariling listahan ng mga tawag na sa tingin nila pumabor sa TNT. Ang totoo niyan mga ka-playoffs, mahirap husgahan ang isang laro base lang sa ilang kontrobersyal na tawag. Halimbawa, may point ang ilang fans ng Barangay Ginebra na madalas silang unang napapasok sa penalty sa ilang quarters. Bagay na hindi tugma sa sinasabing palagi silang pinapaboran ng mga referee. Sa kabilang side, may mga pagkakataon din na may mga tawag na hindi nagugustuhan ng TNT camp. Kaya nga ilang beses na nagpahayag ng salog ni si Coach Chot Reyes tungkol sa officiating sa series ito, di ba? Pero kung susuriyan ng finals ng mas malalim mga playoffs, hindi referees ang pinakamalaking dahilan kung bakit nasa 3-2 yung serye. Ang mas malaking kwento ay ang 54 points ni Justin Brownlee sa Game 5. Ang pag-angat ni na RJ Abarientos, Scotty Thompson at Troy Rosario, pati na rin ang injuries nila Calvin Octana at Brandon Ganuelas-Rosas sa panig ng TNT. Sa huli mga ka-playoffs, karapatan ng fans na magreklamo or maglabas ng saloobin, di ba? So guys, maraming salamat.